Magwawala munang misa sa karamihan ng mga simbahang Katoliko sa susunod na linggo. Mula ika-25 hanggang ika-29 ng Enero, dadalo kasi ang mga pari sa buong bansa sa Second National Congress of the Clergy na gagawin sa Maynila. Wala rin munang kasal, binyag o kumpisal sa isang linggo. Ayon kay Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales, ang mga lay minister ang magbibigay muna ng komunyon at basbas naman sa mga pumanaw. Inaasahang 6,000 pari ang dadalo sa National Congress na ayon kay Cardinal Rosales ay magsisilbing isang spiritual retreat. Inarekomenda ng DPWH na ipasuri ang mga delikadong infrastruktura sa Metro Manila para daw iwas sakuna. Sakaling tamaan ng malakas na lindol, wag naman sanang itulot ng Panginoon. May ibang gusali na nga raw silang pinagigiba. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Metro Manila, tirahan ng halos 12 milyong Pilipino ayon sa 2007 census. Dito matatagpuan ang mga opisina ng gobyerno kabilang ang Malacanang, matataas na gusali at mga infrastruktura ng gobyerno. Kaya ayon sa FIVOX, kung may tatamang magnitude 7 na earthquake sa Maynila, gaya na sa Haiti, tiyak na malaki ang pinsala. Mangyayari raw ito kung gagalaw ang Valley Fault System na dumadaan sa iba't ibang syudad sa Metro Manila. Ang pagitan ng mga paggalaw ay between 200 and 400 years. So, para sa tamang paghanda, pwede nating sabihin ay nakalipas na yung 200 taon, baka magkaroon ng paglindol kasi parang nakatapos na ng 200 years, no? Sa estimate ng FIVOX, kung magnitude 7 ang tatamang earthquake sa Kamaynilaan, 520,000 residential buildings ang masisira. 28 to 30% naman ang masisira sa public buildings. Posible raw umabot sa 33,500 katao ang mamamatay at 114,000 naman ang masusugatan. Ang gusto ko talaga is yung mga tao maisip nila na may role sila. Na hindi pwedeng wala, na puro sa gobyerno lang. Babala naman ng urban planner at arkitektong si Felino Palafox. Dapat suriin ng gobyerno ang lahat ng government buildings. Marami na mga previous earthquake, may mga condemned buildings na. May mga nag-opisina pa. Dapat wala na, i-vacate na, i-demolish na yung building. Sabi naman ng DPWH, ilang taon na nilang ginagawa ito. 60 gusali na ang natukoy ng DPWH na delikado sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Majority of our building blocks, especially in Metro Manila, are considered old buildings which can be considered as hazardous in case of earthquake. Hinalimbawa ng DPWH ang BIR building na ito malapit sa port area na ngayon abandonado na at ang spinal ward building ng Philippine Orthopedic Center na kasalukuyang ginigiba batay sa rekomendasyon ng DPWH. Payo ng DPWH, ipasuri sa mga eksperto ang mga gusaling 20 taon pataas, may crack o pitak at nakatayo sa malambot na lupa. Sabi pa ng DPWH, pinatibay na mga flyover at tulay para mapaghandaan ang magnitude 7 na earthquake. Ang LRT Line 1 pinatibay na rin. Ang Skyway nakadesenyo raw para sa malakas na lindol. Ang MMDA naman nagpapakalat sa Metro Manila ng mga container vans na gaya nito. Ang laman, kagamitan para sa search and rescue operation sakaling magkalindol. Meron ding kandila at gasera sakaling mag-brownout. Water jug para hindi mauhaw ang mga rescuer. At apog sakaling may makuhang pangkay ang rescue team. Pupunta kami sa barangay, matagal, hindi nila binibigyan ng pansin. Kasi hindi pa sila tinatamaan. Paalala ng MMDA, lahat ng Pinoy dapat maganda. Sa mga interesado sa libreng rescue training ng MMDA, pwedeng tumawag sa 304-3274. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Valenzuela, Manila at Las Piñas, 3 lugar sa Kalakang, Maynila kung saan kami dinala ng proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan Part 2. Tungayan po natin ang pamamahagi doon ng mga school supplies sa mga bata. Baka sa mukha ni Nathaniel ang pagkainis dahil sa nakasimentong kaliwang paa. Nabundol daw siya ng bisikleta noong magpapasko. Hirap man kumilos at kailangan pambuhatin para maiakyat at maibaba sa eskwelahan. Pumapasok pa rin siya. Kaya para mas ganahan siyang mag-aral, bagong school supplies ang atid natin sa kanya at sa kanyang mga kaeskwela. Hindi pa man namin na ibibigay ang mga handog na gamit pang eskwela. Lubos na ang pasasalamat ng mga mag-aaral na makikita sa kanilang flaglets.
timely po ang pagbalik niyo sa amin dahil yung iba sa mga batang ito ay naapektuhan nung nakaraang bagyo. So kami po ay nagpapasalamat dahil muli po makakabangon ang aming mga mag-aaral. Kaya gano'n na lang ang saya ng paligid nang mahawakan na ang mga asul na sisidlan. Sabik din na hinintay ng mga mag-aaral ng Almario Elementary School sa Maynila ang mga bago nilang gamit. Ang kanilang pasasalamat talagang pinaghandaan. Sa Las Piñas, nakatutuwang makita na gamit pa rin nila ang unang hakbang sa kinabukasan bags. Dito nila ilalagay ang panibagong gamit sa pag-aaral. Salamat po sa Walter Bread sa pagpapagamit ng kanilang sasakyan para maihatid ang mga school supplies ng proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan Part 2 sa Valenzuela, sa Maynila at sa Las Piñas. Salamat din sa Procter & Gamble Philippines. Samantala, baka po naisin nyo mag-donate sa aming mga proyekto. Maaari po kayo magdeposito sa mga bank accounts ng GMA Kapuso Foundation.